Unang araw ng Marso, unang linggo ng buwan. On this day, March 1, and on 1842, Joseph Smith Jr. published a material named Wentworth Letter in the Time and Seasons newspaper, providing a comprehensive history of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and Noble Illinois. This church believed also in Trinity. Jesus as Christ, the central figure of faith, but they believe also on modern prophets, kagaya ni Prophet Joseph Smith Jr. Jesus Christ Latter-day Saints, mas kilala po sila sa salitang Mormons. Yung makikita nyo na Baitus. So napakasipag po ng mga tao na to. Pero sabi ko nga, pag mahina sa doktrina, sa sound doctrine, tapos magaling sila, malakas, masigla sa gawain, para silang tao na malitang ulo, pero ang laki ng muscle. So sila po yung nakakaingit na masisipag. At sabi nga, ang hawak nila ay Restored Gospel, the Book of Mormons, Eternal Families, or Eternal Families, yung sinasabi nga na yung pamilya dito, united sila forever, eternally. Yun yung mga dala nilang turo, and ongoing revelation. So, bagamat sila naniniwala sa Trinity at kay Jesus Christ as the central figure of faith, sila po ay naniniwala kay Joseph Smith, kaya ang hawak nila na Bible may kasamang red book, yung Book of Mormons. The church also observes Sunday as the Sabbath and the Lord's Day to commemorate resurrection of Jesus Christ, which occurred on the first day of the week. So yung sulat na to, in-encourage nila na lahat ng kanilang miyembro ay umattend sa sacrament meetings, pray, fast, read scripture, and engage in family-centered uplifting activities rather than worldly work or recreation. So ang goal ng letter na to is to keep oneself unspotted from the world. So makita mo, ganun sila kabantay sa kanilang righteousness. And to find joy, peace, and spiritual renewal during Christian Sabbath. So sila po yung mga nag-o-observe din ng Lord's Day. Pero hindi lahat na nag-o-observe ng Lord's Day ay tama. Dahil once na sinabi mo na ikaw ay kumikilala pa rin sa modern prophets, so naniniwala ka pa rin sa ongoing revelation. Na kahit yung 66 books na kompleto na, naniniwala pa rin sila sa sinasabi ng mga propeta at salita ng Diyos. Pero may mga churches din na hindi nag-observe ng Sunday worship. Meron din pong Sabadista na Baptist. Sila po ay Seventh-day Baptist, a Protestant denomination within Baptist tradition. So ano ba yung mga Baptist tradition? Hawak din nila yung immersion, congregational governance, Decalogue, or yung Ten Commandments as a moral standard. Sila po yung nag-observe ng 7th day, yung Saturday, as the Sabbath for rest and worship. So, yung isa pong example na hindi nag-observe ng Sunday worship, sila din po yung 7th day Adventist. 1800 sila. Observe the Sabbath as a covenant relationship with God and not as a requirement for salvation. So makita mo, yung Sabado nila, kinikilala lang nila as a covenant relationship.
and not about resurrection. So, ang dating talaga, hudyong-hudyo ang kinikilala mong turo. And sabi nga, iba pa yung mga Baptist Churches of God and other Sabbatarian Pentecostal. So, kagaya ng napag-aralan natin nakaraan, na ituro ng nakaraan ang inauguration and authentication. Yung inauguration, pinakita natin from first Adam to last Adam. From Old Covenant to New Covenant. At bago nangyari yung pag-aaral natin nakaraan, yung resurrection, dito yung nagkaroon sinasabi nga ng Lord's Supper doon sa upper room. At ang sabi niya, this is the new covenant in my blood. So, ibig sabihin, hindi na pamagitan ng goats or heifer or na sheep na ginagawa ng mga Hudyo, mga Judaizers. Ang sabi sa Hebrew chapter 9, verses 13 to 14, ayon sa Hebrew chapter 9, verse 13, ang sabi, yun ang ginagawa nila sa una, by blood of goats, heifer, and sheep. Pero sabi nga, ang nag-aalay nun, yung high priest. Pero ngayon, ang New Covenant, mismo si Jesus Christ na ang high priest. Siya na yung mag-aalay. Siya pa yung iaalay. Sabi sa Hebrew chapter 9, verse 13, ang kanilang paglilinis, purification, ay sa pamagitan lamang ng kanilang katawan, ng laman, purification of the flesh. Pero through Jesus Christ, ang paglilinis ay conscience. Ibig sabihin, from physical to spiritual. Kaya naalala niyo yung template ko, pag Old Covenant, yan ay physical lang, national. Pagdating ng New Covenant, New Testament, more on spiritual. Ang pag-aalay ng tupa, kambing, dun sa templo, earthly temple. Pero pagdating ng New Covenant, heavenly temple, yung dugo ni Jesus Christ na nabubok sa Golgotha, sa Calvary, yun inalay sa langit. Kaya ang kanyang pagpapatawad sa mga kasalanan ng mananampalataya kay Kristo na kanyang idinako, yung mga pinili. Eternal na ang kanyang forgiveness. Unlike ng New Old Covenant, daily sila nag-ahay ng kanilang alay para sila patawarin, malinis, para required ulit sila ng matindang temple. Yun yung malaking pagkakaiba. Kaya sa ating teksto ngayon, ang pag-aaralan naman natin ngayon, yung observance. Paano ba ginaganap? Paano ba natin sinasapamuhay ang araw na itinangi? Gaya na sinasabi sa Psalms 118 verse 24. This is the day that the Lord hath made, and we will rejoice and be glad in it. Ngayon, paano natin i-observe? Bago po tayo magsimula, tayo muna malalaman. Dakilang Ama, kami po'y patuloy na ipapasalamat sa inyo sa araw na ito na itinangin nyo para sa bawat sa amin na muli na maalala ang kaligtasan na ginawa nyo sa pamagitan ng buhay at kamatayan ng aming Panginoon at sa kanyang muling pagkabuhay sa araw na yun. Kaya tunay nga na ang pinakamalaking problema ng tao magmula nang siya'y nabuhay dito at hanggang sa mamatay ay nasolusyonan na sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo dahil siya po ang inyong itinangi na ibinigay sa amin para maging kasagutan sa aming malaking problema, para mawala ang inyong bukod at galit sa amin ng mga kasalanan. Siya po ang naging pinanggalingan ng aming katawiran para kayo po ay malugod sa bawat sa amin. Tunay nga na patuloy kami nagpapasalamat sa itinanging araw niya na ito. Tunay nga na isang malaking pribileyo. At patuloy po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na binigay niya sa amin sa bawat isa. At mas kinikilala namin ang araw na ito na patuloy nyo kami bibigyan ng biyaya sa mamagitan ng salita. Tunay nawa na ang mensahe ay patuloy na lumawak ang aming pagkakakilala sa inyo.
na siya magiging dahilan ng aming lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa inyo sa mga oras na mangyari sa amin sa buhay na to at sa darating pa. Kaya lubos kami nagpapasalamat sa araw na to at patuloy niyo po kami pagpalain ng inyong salita. Upang sa ganon, muli sa amin patuloy na panalangin na kami pa yung marap sa inyo at kayo bumalik. Maabutan niyo ang bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Amen. Po ang aming sabdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ang ating pag-aaralan ngayon ay yung Lord's Day significance. So pangalawang bahagi, ang ating pag-aaralan ngayon ay yung observance at ang tekstong binasa kanina ay yung sinasabi nga na una, restriction and then exemption. So mas malaking bahagi ang ating point 2. Sa ating point 1, so makikita natin, dahil mahaba ang teksto na babasahin, so inan na lang natin kung ano yung standard na tinatayuan ng 1689 Baptist Confession, kaparehas din ng Westminster Confession. Chapter 22 sa 1689, chapter 21 naman sa Westminster. Parehas po sila ng Lord's Day observance. So sabi sa 1689 Confession of Baptist Faith, chapter 22, ang sabi niya, it states from the beginning of the world, the resurrection of Christ, the appointed day was the last day of the week. It means Sabbath. After the resurrection of Christ, it was changed into the first day of the week, which is called the Lord's Day. This day is to be kept to the end of the age as the Christian Sabbath, since the observance of the last days of the week has been abolished. So from last day to first day or 8th day of the week. So ang sabi rin ng Section 8, the Sabbath is kept holy to the Lord when people have first prepared their hearts appropriately and arrange their everyday affairs in advance. So makita mo, bago dumating ang Lord's Day, dapat meron ng preparation. Kasi mas lalong patutukulan to sa sinasabi nga na ito yung restriction. Pero ito rin naman yung exemption when it comes to Lord's Day. Naalala ko, yung matatanda dati, na ikwento ng isang pastor, ang nakagawa nila, pagdating sa pagbibigay ng kaloob, pinipili na agad nila during Monday to Saturday, yung ibibigay nila sa Panginoon. Hindi lang daw sila nagbibigay. Pinipili pa nila yung pinaka-bagong labas na pera. At kung wala silang bagong labas na pera, pinaplantya pa rin ng matatanda. Bago dumating ang araw ng linggo, yung pera. May narinig din akong kwento. Doon sa Cubao, sa CRBC, si Pastor Ellis, yung misyonaryo na naging elder nila, first, kasi yun siya yung fundador. Pag nasira yung kanyang sasakyan, habang papunta sa simbahan, iiwanan niya na yung sasakyan. Magko-commute na sila. Hindi niya na pagagawa yun. Kasi ganun sila mag-observe ng Lord's Day. Dahil malinaw sa kanila kung ano yung mga do's and don'ts. At sabi pa, then they observe the holiness all day from their works, words, and thoughts about their secular employment and recreation. So, ibig sabihin, all day. Bakit all day? Sa pinag-aralan natin ng karang linggo. Kung papakita si Jesus sa umaga, at bumabalik pa rin siya hanggang sa paggabi. Ibig sabihin, ang observation ng Lord's Day, whole day. Hindi half day, hindi 1 hour, hindi rin 2 hours, hindi rin 30 minutes. Ibig sabihin, ang araw na to, itinawag niya
para sa Kanya. Siya ang Lord of the Sabbath. Bakit? Lagi kong nagkwento, pag binigyan ka ng 7,000 at ang sabi ng Panginoon na nagbigay sa iyo, pwede ba yung 1,000 sa 7,000 sa akin mo gugulin? Pero yung 6,000 sa iyo na yan. Ano ibig sabihin ng pastor na nagtuturo? Ganon din na binigay sa atin, 7 araw. Ibinigay niya sa atin lahat ng pangangailangan mo. Pero dapat, yung araw na to, na itinangin niya para sa iyo at para sa Kanya, para lamang ito sa Panginoon. Not only that, but they also fill the whole time in public and private acts of worship and the duties of necessity and mercy. So anong pinupunto? Yung observance of the Lord's Day. Ganun yung tinuturo ng London Baptist Confession of Faith and even ng Westminster. Ganun tayo mag-o-observe ng Lord's Day. Kaya nung natutunan ko to, nawala na sa amin yung sinasabi nga na meron pang umaawit na bata sa harapan. Meron pa nagte-testimony sa harapan. Meron pang nagse-celebrate ng kanyang birthday during Sunday. At marami pang iba, even announcement. Kaya nung naging kaklase ko si Pastor Oliver nung cross-bearer, sabi niya, Pastor, tingnan mo sa observance or element ng Lord's Day kung nandun ang announcement. Sabi ko, oo nga. Yung sinasabing sa Acts, eto lang yung kanilang mga ginagawa. At sinuro ng epistle ni Pablo, eto lang ang ginagawa nila. Wala kang makikita na children's presentation, birthday celebration, announcement, wala kang makikita. Ang sabi, it commemorates the resurrection from the dead and should only include exercise of worship and spiritual devotion, both in public and private. Ibig sabihin, even wala na tayo rito sa church, pagdating sa bahay, meron pa rin gawain ng Panginoon. Hindi na in public, it's in private. So, ganun po yung pag-observe ng Lord's Day. So, gaya na sinasabi ko, kung hindi nyo pa aral to, exempted ka pa, excuse ka pa. Pero pag naituro na to, doon na tayo magbabantay. Even yung sinasabi niya, from Old Testament to New Testament, from Old Covenant to New Covenant, ang templo sa kanila, ang tawag pa niya, mortuary, slaughterhouse pa ang temple nila during Old Testament of Covenant. Pero pagdating na kay Jesus Christ, ikaw na ang templo. Kasi sa iyo na nananahan ang Diyos. Ano ibig sabihin nun? Even sa church, iniiwasan na ang church maging mortuary kasi ang church dapat sanctuary. Maliban lang kung words of necessity or words of emergency. Hindi pwedeng may nakaburol dito, lalo na pagdating ng linggo. Kasi ang church, sa New Testament, hindi na sa mortuary gaya ng Old Testament. Ano ba mga elements pagdating sa observance of the Lord's Day? Kaya sinasabi ko sa 1689 chapter 22 and even Westminster Confession chapter 21, ang tinuturo dito, ang elements ng Lord's Day, una-una, prayer and thanksgiving. Tinuturo raw siya sa Psalms 95, 1-7 and John chapter 14 verse 13. Kaya sinasabi sa 1689 chapter 22 section 5. Ano pa yung pangalawang element? Hymns
singings, and edification. Yan ang sinasabi ni Pablo sa Colossians chapter 3 verse 16. Ano ang sabi? Hymn, psalms, and spiritual songs. At yan yung sinasabi sa Ephesians chapter 5 verse 19. Even si Pablo pa rin. Pangatlo na element, scripture reading. 1 Timothy chapter 2 verse 13. Kaya makita mo, even Panginoon, tinuruan sila na pagdating sa pagbabasa ng scripture bilang paggalang, tumatayo po ang lahat. Hindi na po kailangan sabihin ng pastor, tumayo tayo. Hindi, automatic yun bilang respeto. Tumayo. Bilang pagbasa sa salita ng Diyos. Minsan kasi nakakalimutan niya ng presider, even ng pastor. Okay lang yung mawit, hindi tayo tumayo. Pero when it comes to scripture reading, kailangan po natin tumayo. Pangapat, preaching or yung mismong sermon. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 2 and even Luke chapter 8 verse 18. Scripture reading, then preaching. Yun po yung element. Number 4. At number 5, Lord's table. Ideally, ang Lord's table po, weekly. Hindi po first day lang ng month. Ideally, every Sunday. Pero sabi nga, dahil merong exception, may rules, yung frequency, hindi malinaw, pero ideally, every Lord's Day. Ang Lord's table. Pang-anim, giving or offering. 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 4, yung sinasabing contribution. And the last, yung baptism. So hindi natin ginagawa yan lagi, every Sunday. Pero when it comes to necessity, ginagawa yan sa church. Hindi po sa resort, hindi sa beach, sa church po ginagawa ang baptism. Para ma-witness ng congregation yung papasok na bagong kapatid. Kaya lahat po ng churches dapat mayroong baptistry. So yun po yung Lord's Day observance. So yan po yung 7 elements. Aside from that, wala nang iba. Kaya nagtataka ako, event testimony, wala. Sa mga makikita sa scripture yan. Ginawa na lang yan ng mga hindi tumatayo sa scripture, mga non-reformist. Kasi ang ating basihan lang ng ating pananampalataya at pag-observe ng worship ay sa scripture lang. Kaya sinasabi nga ng Westminster and even 1689 Baptist Confession, yung sinasabing regulative principle of worship. Ang Diyos ang nagtakda, ang nag-institute kung paano tayo sasamba sa Kanya. Hindi sa ating sariling pamaraan. So bilang hamon, pagdating sa pag-observe, pagsasagawa ng Lord's Day, huwag natin ituring ito na pangkaraniwang araw. Ang mga churches, pag naituro ito, nagbabantay sila, even sa mga anak nila. Tinuturuan nila ang mga anak nila how to observe properly yung worship. Kasi they treat it as an ordinary day. It is a holy day. For pursuing personal interest, work, or idle talk. Kaya napakasakit sa tenga ng isang preacher na nagsasalita sa rito sa harapan, meron din nagsasalita sa likod. Kaya nakakahiya po, pag tumigil ang preacher, tinawag yung nagsasalita sa likod, at siya na lang magsalita rito. Kasi during Lord's Day, si Jesus Christ po ang superstar. Hindi po kayo. At naranasan na yan ng mga kapatid natin, si Joseph and si Joanna, kung paano sila mag-observe ang INC. Pinaghihiwalay pa nga yung babae at lalaki. Di ba? Ganon sila kadisiplina.
Kasi araw ng Panginoon yan eh. Eh, hamas more tayo. Alam natin yung tamang turo, lalo sa araw na to. Mga kapatid ko, mga reform, pinagbawal nga nila even pag-inom ng kape. Ganon sila. Kung paano sila mag-observe. During preaching, during sermon, bawal na raw uminom ng kape. Sabi ko, napakaintindi ng mga kapatid namin na ito. We should not treat this as a burden, but as a joyful opportunity to honor God. Kaya pag nandun pa rin yung pagiging yung boring mo, lalo na sa preaching, still, tanda yan na hindi mo pa nararanasan kung ano yung kaligtasan meron ka. Kasi hindi mo pa nakikita yung kalawalatian ni Kristo sa araw na to. Pag nakikita mo na ang pagsamba during Sunday ay isang pabigat lang. Ang sabi sa Psalms 118 verse 24, consider it pure joy. Let us rejoice. Sa James pala yun. Let us rejoice and be glad in it. Kasi ito yung ginawa ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng pinili niya, inilapit niya kay Kristo. Ito ay ginawa ng Diyos para sa iyo. Wala kang ampag sa kaligtasan mo. Kahit ano pa yung ibigay mong malaking pera sa simbahan, hindi yan makapagligtas sa iyo. Kahit close ka pa ng pastor, hindi yan magliligtas sa iyo. Si Kristo ang magliligtas sa iyo. Wala na iba. So yun yung hamon sa atin, sa observance. Focus po tayo dito sa restriction and exemption. So yung binasa kanina, Matthew 12, verse 1 to 2. Ito na yung sinasabi nga nagsisimula na sa misteryo si Jesus Christ. Ngayon na nagsisimula sa misteryo, napansin nila, sa unang pagsasalita pa lang niya, nakita nila, may authority na ang kanyang pagsalita. Bakit? Hindi siya nagsasalita as a second person, kundi first person. Yung kaganda ng pansin ng mga religious society sa kanila, yung Eskriba at Pariseo. Na para bang ang dating, sila ang pinakikinggan pa ni Kristo. Suking-suking niya yung Pariseo at Eskriba kasi sila yung tinuturing na pastor ng Israel. Sila yung nag-guide. Pero sila po yung sinasabi nga na bad shepherd. Mga mapagsamantala sa mga Israelita. More on sila, yung sinasabi nga, peddling ng word of God. Pinagawa nilang hanap buhay ang templo, ang pagsasalita ng scripture, ginagawa nilang hanap buhay. Word peddler sila. Gaya ng akusa nila kay Pablo. Imbis na yung sinasabi ng yung tupa, inaalagaan at pinakakain nila, ang ginagawa nila, tinatanggal lang na nila ng balahibo para pagkaperahan. Payat na, ginugupitan pa ng wool ng balahibo para pagkaperahan. Kaya sabi nga, sila yung bad shepherd. Kaya nagturo siya, I am the good shepherd. Lahat ng message ni Jesus Christ, laging tumatama sa kanila. Kaya dumating ang time, pinag-iisipan na nila na masama si Kristo. Binabantayan na ang kanilang sinasabi. Binabantayan na nila. Naghahanap sila ng maisisira at mapupula kay Kristo. Kaya pagdating sa teksto, eto, sinasabi nila, tingnan natin. At that time, Jesus went through the grain fields of the Sabbath, on the Sabbath. His disciples were hungry and they began to pluck heads of grain and to eat. But when the Pharisees saw it, they said to him, Look, your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath. Alam niyo po, sa panahon ng mga Hudyo, bago kay Kristo, ang pag-observe nila ng Sabbath, napaka-stricto. Hindi sila kukuha ng itlog ng Sunday. Kasi nag-labor siya. Tabo yun. Ganun sila.
Hindi sila pwedeng umakbak ng labis kasi dapat ang lakbang nila sa ganitong bilang lang. Pag lumampas doon, nagtatrabaho na sila. At during Sabbath day sa kanila, dahil sa ibinababata sa kanila, pag naghahanap ka ng panggato at nakita ka at dinala ka doon sa mga leader ng kongregasyon, ang sabi sa utos, stone to death. Naghahanap ka ng panggato. Tingnan natin. Saan natin makikita yun? Tingnan natin sa Numbers chapter 15. Sabi sa Numbers chapter 15 verse 32 and 33, while the people of Israel were in the wilderness, they found a man gathering sticks on the Sabbath day. And those who found him gathering sticks brought him to Moses and Aaron and to all the congregation. At pagdating ng verse 35, and the Lord said to Moses, the man shall be put to death, all the congregation shall stone him with stones outside the camp. Ang gagamitin pang bato, napaka-distinct, hindi sa loob ng camp. Ang batong gagamitin doon sa labas. Pag sa labas ng camp na bato, ibig sabihin unholy stone siya. Yun ang gagamitin sa kanya. Nakuha niyo? Numbers 15, chapter 32, 33, and 36, 35. Ganon sila ka-stricto. Kaya pagdating dito, ang sabi, nung nakita nila, eto mga ginagawa nila. Kumakain sila, namimitas sila, bawal po yun sa Lumang Testamento. Sa Old Covenant, bawal po yun. Yung hahanap ka ng kakainin mo. Bakit? Kasi doon pa lang sa wilderness, tinuro na sa kanila na yung manang ibibigay ko sa inyo, huwag kayong magsusubig. Enough yan, everyday bibigyan ko kayo ng mana. Pero yung mga tao nagtabi para daw sa linggo, sa Sabado. Wala raw silang kakainin ng Sabado eh. Kaya nagtabi. Nung Biyernes, tinabi nila. Ano nangyari nung tinabi nila? Nabulok. Sira lahat. Ang bilis sa kanila, everyday, bibigyan sila. Kaya makita mo yung disciples prayer, everyday, give us our day. Everyday. Give us our bread daily. Kasi yun yung tinuturo sa kanila ng Panginoon. Everyday, ang pananampalataya, umasa sa Kanya. Hindi yung magaya ng mayaman na nag-iimbak ng sa Aklat ng Santiago. Etong malaking kamali. Pupunin ko to para petik-petik na ako. Marami na akong reserve. Stop. Ang sabi, hangal ka ba? Kung bukas mamatay ka na, saan mo gagamitin yan? So yung pananampalataya, kwenta mo, yung umaasa ka sa kanya daily. Ano nangyari sa kanila? Hindi namin nila para sa Sabbath day, sa 7th day, nabulok. Kaya pagdating dito, sabi nga, at that time, yung sinasabi nga nasa grain field sila on the Sabbath day, sinita sila ng mga Pariseo at Scriba. Di ba't nasusulat? Nasusulat. Hindi yan naaayon sa batas ni Moses. At sabi ni Jesus Christ, and said to them, have you not read what David did when he was angry and those who were with him? Ang binabanggit dito, yung kapanahunan ni David na tinutugis siya ni Saul. Kasi sinasabi, nakakantsawan na si David, si Saul. Ito yung napatay mo, ito naman yung napatay ni David.
Sa'yo daan-daan, sa kanya libo-libo. Sumasakit na yung tenga ni Saul. Naiinggit na siya. Kay David. Kasi mas ano yung pinangangalandakan, yung achievement ni David kaysa kanya. Kaya hinahunting niya na ngayon si David. At ang nangyari, eto na yun. Eto, future mga generals nung kasama niya. Nagtatago na si David. At sabi, sa kanilang pagtatago, nakakita sila ng mga malt yata yun, yung mga kukunin mo para makain, yung mga buto. Hindi naman siya palay eh. Kaya sabi ni Jesus Christ, have you not read when David when he was hungry? Yung mga kasama niya namimitas during Sabbath day. And sabi nga, how he entered the house of God and ate the bread of the presence. Bili mo, yung bread of presence, para lang yun sa mga high priests. Pagkain lang siya ng mga high priests. Kaya makita mo, when it comes to Lord's table, Lord's communion, pagkain lamang yan para sa mananampalataya. Hindi yan para sa lahat. Kasi pag ginawa mo yun, curse pa rin ang nasa iyo. Condemn ka pa rin. Niyagaya sa ating malaking simbahan ng pinanggalingan, lahat pwedeng mag-communion. No. Sa scripture, hindi lahat pwedeng mag-communion. Kasi pag hindi, right manner yan ay magiging curse sa magpaparte. Kaya sabi nga dito, yung bread of presence, kinain din na David. Imbis na para sa mga Pariseo, sa mga high priest, kinain nila. Para sa high priest lang ang bread of presence. Pero kinain nila. And for those who were with him, but only for the purpose, for the priest. Verse 5, and have you not read in the law how the Sabbath, the priests in the temple profane the Sabbath and are guiltless? Bakit daw profane? Kasi nagtatrabaho rin sila sa loob. Hindi sila nagpapahinga. Nagtatrabaho rin sila sa loob ng templo. Kaya sabi nga, they profane. But still, they are guiltless. Bakit? Kasi ginagawa pa rin nila yun para sa Panginoon, sa loob ng templo. I tell you, something greater than the temple is here. And if you had not known, and if you had known what this means, I desire mercy and not sacrifice, you would not have condemned the guiltless. For the Son of Man is the Lord of the Sabbath. So makita mo, nagbibigay ng exemption si Jesus Christ. Ang tinuturo dyan, yung napag-aralan na rin, ewan kailan mo na ituro yan last year o last 2 years. Yung words of piety, words of necessity, and words of charity or mercy. Nakita mo, pagdating sa verse 9, sinasok na naman, and went on there and entered the synagogue, and a man was there with withered hand, and they asked him, it is lawful to heal on the Sabbath, so that they might accuse him. And he said to them, which of you who has a sheep, if it falls in a pit on the Sabbath, will not take hold of it and leave it out. Kaya makita mo, nung pinaalala ko nga kay Genrich, ang stop ng shepherd that time, pag ganyan. Tapos isa naman yung dulo, matulis yung baba. Isa, may matulis pang protection and pang-discipline sa mga tupa. Pang-protection sa mga wild animals na lalapa sa mga sheep. Tapos yung nakagano naman, yung sinasabing pag nasa bangin na hulog, kukunin yun para iahon. Yun ang gamit ng shepherd's staff. So, tinuturo ni Jesus Christ dito, yung words of mercy. Pagdating ba ng Lord's Sabbath, bawal ba magpagaling na may sakit?
Kasi sa kanila, yun ang pagkakaintindi nila. Napaka-stricto nila when it comes to Sabbath day. So yun yung tunuturo dito, yung sinasabi nga na tatlong exemption. Yung works of piety na ginagawa ng mga Pariseyo ay ng mga high priests sa loob ng templo. Nagtatrabaho pa rin sila, pero ang pagtatrabaho nila para sa kanilang Diyos. Works of piety. Religious works sa loob. Tapos yung sinasabi nga, yung pagkain na tinuturo ni Jesus sa mga disipulo niya at sa ginawa ni David, yan sinasabi nga na works of necessity. At yung uli, yung sinasabi nga, pag meron kang tupa na nahulog, yung pagpapagaling, yan yung works of charity or mercy. Tingnan natin. Exemption on the Lord's Day. Works of piety. Activities that directly concern the worship and service to God. Attending church services, private prayer, Bible reading, and studying Scripture. Kaya sabi ng iba, kala ba araw ng pamamahinga? Bakit parang pagod na pagod kayo sa simbahan nyo, pag-uwi nyo rito? Ang araw ng pamamahinga, yun yung konteksto nila sa lumang tipan. Dapat natutulog lang kayo niyan. Nagtrabaho ka ng Lunes hanggang Sabado. Tapos babalik ka rito, pagod na pagod. Sabi nyo, araw ng pamamahinga. Dapat natutulog kayo. Okay ba? Ang sinasabi ng pamamahinga, yung tinutukoy dun sa lumang tikan. Yung sinasabi nga paggawa ng araw na araw sa mundo at sa lahat-lahat, nagpahinga siya. It commemorates yung sinasabi niya, creation. Yun yung kinememorate ng mga Hudyo, ng mga religious texts, big society na to. Pero pagdating ng Lord's Day, it commemorates resurrection, Jesus Christ. At sabi dito, siya ang Lord of the Sabbath. Pag siya ang Lord of the Sabbath, siya po yung ating itinataas, kinikilala, sineselebrate. Hindi na yung creation, yung old creation. At sineselebrate na natin yung new creation through Jesus Christ's death and resurrection. Kaya makita mo, yung pagkakaiba ng dalawa. At sabi nga, yung works of piety, nandun yung family spiritual activities and religious instruction. Pag works of charity and mercy, gaya na sinasabi niya sa last verses, yan ay acts of kindness and service toward neighbors. Kaya minsan nagbanggit nga kay Pastor Doc, paano kung during Sunday, meron dong naghihingalo, wala namang makita sa sasakyan, ang nakita lang sa sasakyan, yung kay Pastor Doc. Eh, binabanggit ni Pastor Doc, sino pwede mag-drive? Para ako nandito, ito yung susi, kayo mag-drive. Eh, paano kung wala siya lang yung driver? Yun yung works, charity, and mercy. Mas uunahin mo yun kaysa sa Lord's Day. Yun yung exception. Nakakuha nyo? Kaya dapat mag-aral kayo mag-drive kung sasakay niya in case na wala talagang sasakyan available at wala rin driver na available. Ganun din sa church natin. Pag nawala yung preacher, dapat meron kayong preacher dyan. Kasi pag hindi, tigil. Kaya ibig sabihin, pinaghahandaan. Pagdating sa mga words of mercy and charity, o yung sinasabi nga, emergency. Visiting the sick or elderly, feeding the poor or helping those in need. Kaya merong mga ano rito wala sa church, pero nandun siya sa charity works. Works of mercy. Meron naman pumupunta, hindi lang sa matatanda at may sakit, nandun siya sa presinto, sa detention.
Kasi nagpipreach sila ng gospel. Pasok pa rin yun sa exemption. Works of charity showing mercy and providing relief to suffering individuals like tragedy, victims, mourning, yung mga nagluluksa, nagdadalamhati, or even yung burial. Kaya last Sunday, nagpaalam siya si Jenrick sa si Dalisay lang natatanda ko. Bakit? Kasama sa exemption yun. May lilibing. Once lang yun. Once lang yun. Hindi yun araw-araw o linggo-linggo. That's work of charity and mercy. Yung isa, words of necessity. Yung nagugutom na sila. Wala, Lord's Day o Sabbath Day. Nagugutom na sila. So, hindi sila, ang sabi ng Panginoon, hindi sila nagkakasala. Hindi sila nagbabiolate. It's not unlawful because it is words of necessity. Tasks that the urgent, unavoidable, and cannot be deferred to another day. Kakain ka Lunes, gugutom ka na. Emergency services like healthcare, firefighting, police, and ambulance. Kaya sa church ng mga reform, naiintindihan nila yung mga nurse, mga doktor, mga bombero, yung mga nasa emergency, mga police, naiintindihan nila yan. Kaso dumadating ang time, hindi rin sila nag-i-enjoy. Bakit? Nawawala sa kanila yung fellowship. Kaya naghahanap sila ng paraan para makakawala sa ganong araw. O kaya naghahanap siya ng substitute proxy. Pwede bang palit tayo sa araw na yan? Isang araw, pwede kong palitan ng 2 araw yan. May bigay mo lang sa akin sa Sunday. Ganun iba, determinado. O kaya magbibigay pa yan ng allowance. Ikaw ang pumalit sa akin. Ganon sila nakikita nila yung importansya ng pagsamba during Sunday. Essential course like preparing food. Napakalaga po yan, hindi mo pwedeng i-defer dyan ng ibang araw. At ang sabi pa, even yung mga alaga mong hayop, hindi pwedeng huwag kang magugutom. Magpapakain ka. Ang ibig sabihin ng tinutukoy dyan, yung Lord's Day, magmula ng umaga hanggang hapon. Kaya sa akin, hindi pwede. Kasi kasama yan sa words of necessity, kaya nagpapakain din ako during Lord's Day. Hindi yung pakakainin ko ng Sabado ng gabi. Hindi ko na sila pakakainin. Sa pagbabalik ko na sila pakakainin. Eh kung tutusin sa strict Sabbath, even sa gabi, hindi mo na sila pakakainin mo sila, Lunes na. Sa strict Sabbath. Kaya sabi nga, yan ay words of necessity. Services cannot be deferred to another day. So yun po yung sinasabi nga na exemption. Yung 3 words na sinasabi nga, words of necessity, words of mercy, and words of piety. Yan po yung exemption. Kaya sinasabi nga, the Sabbath was made for man, not man for Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Ang ibig sabihin niyan, ang araw na to ay blessing para sa atin, ang kapahingaan. And even refreshment, comfort para sa ating mga nagtatrabaho, hindi lamang sa physical. Even sinasabi nga, ang daming battle natin dinaanan, it is the day. And sinasabi nga ng kantang, it is the time of refreshing. Kasi ito nga sinasabing, yan ang araw na ginawa ng Diyos. Let us rejoice and be glad in it. Kasi araw niya to. Ito yung sinasabi nga, ating human rest and refreshment, yung break natin sa labor. At ang sabi nga, not as a restricted burden,
Kaya sabi nga rito, hindi siya pabigat o boredom ang Sunday. Pag hindi mo pa na-appreciate yung refreshing ng ating soul and even yung joy, still, hindi mo pa nararamdaman at nararanasan kung anong kaligtasan meron ka na ibinigay sa iyo ng iyong Panginoon. Hindi siya ordinary day. Ito ay a very special day, a holiday given to us. At ang sabi nga, pag Lord of the Sabbath, ina-assert ni Jesus Christ yung kanyang authority over the day. Pero yung mga religious leaders, nagbibigay sila ng restricted rules para lalong maging mahirap para sa mga Hudyo noong kapanahunan na yun. Kaya makita nyo, kung maaalala nyo yung sinasabi nga ng Matthew, I will give you rest. Bakit sinasabi ni Jesus? Kasi yung law na binigay niya sa kanila, mas lalong dumami. Through religious leaders, mas bumigat. Para ba nga sabi, bakit bumigat? Kasi para maprotektahan to, binalutan pa nila ng iba't ibang law. Kaya dumami yung law, kaya lalong nabigatan ng mga Hudyo. Nakita nyo? Para maprotektahan yung batas na yun na hindi malabag, nagpatong pa sila ng maraming batas para ma-protect, para hindi ma-violate ka. Kaya sabi niya, and I will give you rest. Kasi bigat na sila sa batas na ipinataw sa kanila ng mga religious leaders. So ano pa yung restriction? Ang restriction, tingnan natin kung paano magbaba ang mga Hudyo sa pamagitan ng mga religious leaders. Tingnan natin. Naibigay ko kaya Mason, ano ba yun? Isaiah 58 verses 13 to 14. Pakiplas nga, Isaiah 58. Saan sila nanggagaling? Bakit meron restriction? 58 verse 13 to 14. 38. 38. Okay. If you turn back your foot from the Sabbath, from doing your pleasures on my holy day, and call the Sabbath a delight, and the holy day of the Lord honorable, if you honor it, not going your own ways, or seeking your own pleasure, or talking idly, then you shall take delight in the Lord, and I will make you ride on the heights of the earth. I will feed you with the heritage of Jacob, your father, for the mouth of the Lord is spoken. So makita mo yung blessing after. Pag inalagay mo yung sinasabi niyang Sabbath day during that time. Ito yung sinasabing kaya nila pinoprotektahan ang Sabbath day. Nagbigay siya ng mga don'ts. Ano yung restriction? So kung ilalagay natin sa kapanahonan ngayon, bawal ang magtinda at bawal din bumili. Yan sinasabi ng lahat, in the Lord. Ibig sabihin, buying and selling, bawal. Commercial activities such as shopping or conducting businesses are generally prohibited. Kaya magugulat ka yung malalaking church. Kung sino pa yung fellowship lang, yung pa yung malalaking church. Napansin nyo? Ang mga mega churches, mga fellowship lang. Ano yung CCR?
Christ Commission Fellowship. Ano yung nasa Dasma? Mega church din yan. Si OG. Ano pa yung mga yung Green Hills, Green Hills, GCF. Green Hills Christian Fellowship. Ang lalaki ng church fellowship lang. Pero yung mga church ng Cavite, wala pang 100. Wala pa 50 church. Pero mabigat, bakit sila malaki? Kasi kinomercialize nila kung ano yung gusto ng tao. Yun yung binibigay nila. Saan ka ngayon magsisimba? Sa church na mainit, yung church nilagay na nila sa mall. Pag malabas mo ng mall, nandun na yung sinehan, nandun na yung grocery, nandun na yung entertainment, nandun na yung tindahan, nandun na yung supermarket. Ano yung sabihin? Pagdating sa Old Testament, ganito sila kumilala ng Sabbath. Yung araw na itinawag sa kanila, ganito nila nag-observe kasi itinuro sa kanila. So sinasabi nga, bawal din ang labor, unnecessary work that hinders the worship of God or proper relaxation is to be avoided. Ano pa? Bawal ang recreation, unnecessary sports, or public entertainments that distract from the spiritual focus of the day are restricted. Makita mo? Yung sinasabi dyan na teksto. From doing your pleasure on my holiday. Holiday. Doing your pleasure. Ibig sabihin, ang pleasure, yung mga sinasabi nga, entertainment, leisures, yung sinasabi nga, shopping, commercial, tapos ano pa, yung panonood ng basketball, sports. Kaya church, nagkakasala pag naglalaban si Pacquiao. Bakit? Si Pacquiao kasi ayaw niyang maglaro, mag-boxing ng linggo. Ginagawa niya Sabado, kaya pumapatak sa atin ng linggo. Pero ang boxing dati, hindi siya pumapasak ng linggo. Kung linggo sa kanila, Lunes na natin mapapanood yung laban ni Ali sa ni Fraser. Hindi ito matupad ng linggo yun. Pero dahil si Pacquiao naging Christian, nilalaban niya ng Sabado o Lunes. Pag natapat naman ng Sabado, linggo natin mapapanood ng live. Nagkakasala tuloy ang church. Bakit? Yung mga kalalaki yan, hindi. Nagmamadali. Kasi, yung kapitbahay namin naka-cable. Umpisa na ba? Ay, umpisa na. Naku, pastor, mahaba pa preaching ni pastor. Sipat tayo, sipat. Ganun nangyayari. Hindi naman ikaw compromise ni Pacquiao. So, nasa church yun. Tama, makikita mo yung mga laban ni Pacquiao, pag hindi tunay na church, hindi tunay na convert, yung iglesia niya, kunti-kunti nababawasan ng kalalakihan. Bakit? Laban ni Pacquiao. And sabi, and call the Sabbath a delight and the holy day of the Lord honorable if you honor it, not going your own ways. Huwag mong gagawin ng sarili mong pamaraan. Sa sarili mong diskarte, lumalabag ka sa batas, eting batas. Hindi ka kikilos ng ayon sa gusto mo, kundi ayon dun sa kanyang Panginoon. If you consider this an honorable day, a holiday, or seeking your own pleasure, or talking idly, malalaman mo sa mga artista, celebrities, kung sino talaga ang Christian. Yung sikat ngayon, ng mga kakaway ng LGBT, si IC. Yung asawa ni Aragon. Bakit yung anak ni IC? Bakla. Kinokontra niya. Nagagalit ngayon yung mga disipulo ng mga LGBT. Bakit? Sa grupo ng sex bomb, siya lang ang nakita mong Christian na tumayo sa pananampalataya. Compare kina Joe Pine saka si Rosel na nagkiklaim na Christian. Hindi siya sumasama ngayon sa mga concert nila. Pero yun, sina Rosel saka sina Joe Pine, mga kiklaim na Christian.
Ang mabigat yan, yung mga nagkiklaim na Christian, kagaya ni Rupa Gutierrez, nagbo-bold, ano pa rin, pictures pa rin, nagbo-bold film pa rin. So malalaman ko sino Christian. Ang tunay na Christian, nung naging celebrity siya dati, nung naging Christian, wala na sa celebrity. Wala na sa showbiz. Bakit? Gumukonto sa kanyang pananampalataya. Kahit na yung pa yung kanyang pinagkakakitaan. So makikita mo ngayon sa confession kung sino talaga ang tunay na mananampalataya, kung sino talaga ang nagpo-profess ng tunay na Kristiyano. So makita natin, yun yung mga tinuturo. Ano pa? Duty, the day should not be used as catch-all or make-up for household chores or errands. Yung sinasabi nga na ginagawa mo to kasi tambak na yung labada mo. No choice ka na. Pero kung totoo sinasabi sa confession, pine-prepare mo na dapat yung araw na to. Gumagawa ka na ng paraan para yung araw na to, para lang sa kanya. Merong exception, mga emergency lang. Pero yung kayang i-prepare, yan po ay paglabag sa sinasabing restriction. Yung sinasabing natambakan ka, wala kang pag-grocery, hindi mo na pagandaan. So ngayon mag-grocery ka during Sunday. Ano pa yung mga problema natin? Pagkain, ganito, labada, even sa trabaho mo. Bakit? Nagano kayo ng barkada mo Nagpunta kayo sa island hopping. Ginamit mo yung 3 days. Ngayon, pinapapasok ka ng amo mo, linggo. Nag-aabol ka ngayon kasi tambakan ka raw ng trabaho kasi absent ka ng Lunes hanggang Biyernes. Kaya bulin mo ng Sabado sa Linggo. Yung absent mo ng 5 araw. Sino ngayon ang tama? Mas inuna mo yung leisure, yung going in your own ways. Tapos sinacrifice mo ang araw na to sa iyong sariling pleasure. Pero sabi, dapat pinaghahandaan para yung araw na to, para lang sa Kanya. So yun po yung exemption and restriction. So yung bilang hamon sa atin. Tinuturo dito, He must reign. He must reign. Hindi yung ulan He must reign over our day of rest. So we must worship God, etong Lord's Day na to, as the sign of continuing memorial of our Savior's resurrection. At ang Savior's resurrection, it means yung victory over sin and death. At sabi nga, ang tinaraw na to, ito rin yung descension of the Holy Spirit as a sign of baptism of every believers, Jews and Gentiles. Kasi yun yung nangyari sa kanila sa Acts. Laging Sunday, Lord's Day. At sinasabi nga, ito po yung inauguration mo bilang part of the new creation. So yun yung hamon sa atin. We must not treat this day as an ordinary day. It is a holy day, honorable to God. Kaya sabi niya, paano ba, nung umupo ko na GMA, si Pastor Noel ang turo sa amin. Bagamat yung anak niya, hindi naging, hindi kami sure na naging convert yung anak niya. Pero sabi niya, yung anak niya, maliit pa lang, nakaupo sa silya, nakikinig sa preacher at the age of 7 or 6. Bakit? Bagamat di niya pa na-appreciate kung ano yung ginagawa natin, naturuan na, tinitrain niya na. Sabi ko, paano kaya yun? Sabi, ang bata raw, mayabol.
Ano ba yung sabihin ng malleable? Nauhubog. Natitrain. Train up a child the way you should go. Para pagtanda niya, hindi siya magdi-depart from it. Bagamat di na na-appreciate kung ano yung Lord's Day, pero dahil malleable ang mga bata, natitrain. Ano kaya yung impact niyan? Kung nagawa mo yan ng bata pa lang, how much more pag nagkaedad ka? Ang sabi sa Proverbs, he will not depart from it. That's good. Kasi ito yung araw ng Panginoon. As a conclusion, Sabbath belongs to all creation, physical rest. But the Lord's days belong to new creation, spiritual rest. The church is a new creation. It does not belong to the old creation. Sabbath is the last day of the week for the Jews. But Lord's Day is the first or 8th day of the week for the church. If you are not aware of the teaching about old creation and new creation, the old covenant and the new covenant, the shadow copy and the substance. Gaya na sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 17, the church elect as the true Israel, yung Jews and Gentiles elect, you will still not accept why the fulfillment of Sabbath day is the Lord's Day. Sabi ni Didascalia ng 82-25, the apostles further appointed on the first day of the week, let there be service and the reading of the Holy Scriptures and the oblation, sacrifice of the Mass. Because on the first day of the week, our Lord rose from the place of the dead, and the first day of the week, He arose upon the world, and on the first day of the week, He ascended up to heaven, and on the first day of the week, He will appear second coming. Bakit? Naniniwala pa rin tayo na even second coming, hindi sa babalik ng Lunes hanggang Sabado. Babalik ang Panginoon Sunday. Yung sinasabing tip of the night, hindi natin alam kung kailan. Pero ang sabi ni Didascalia, kung yan ay puro linggo, ang pagbabalik na raw, second coming, linggo rin. The true observance of the Sabbath entails not just refraining from work, but also doing from any evil. And it is not just outward ritual, but an internal commitment to God's ways and a concern for righteousness. To spend more of the day in spiritual rather than material pursuits. Sabi ni John Piper, the seventh day marked the victory of the first creation. The first day marked the victory of the new creation with the resurrection of Christ. And lastly, sabi ni Athanasius, on the seventh and circumcision, the Sabbath was the end of the first creation. The Lord's Day was the beginning of the second, in which He renewed and restored all the same way, as He prescribed as Sabbath as a memorial of the end of the first thing. So we honor the Lord's Day as being memorial of the new creation. So yun po yung sinasabi, pagkakaiba noon dati at ngayon. Kung paano po ini-observe sa kanila, napaka-strict. Pero si Jesus Christ nagbigay ng exception. Pero still, nandun pa rin sinasabi ng restriction. At ito lang po yung sinasabi nga ng confession natin, ito lang ang pag-observe yung 7 elements ng Lord's Day. So yung mga wala pa sa Panginoon, siya po yung nagsasabi sa Matthew 11 verse 28, come to me, all who labor and heavily laden, and I will give you rest. Ang rest ay yung tong Lord's Day. Ang kanyang pamatok magaan, kasi yung pamatok dati mabigat. Kaya sabi niya, ito ay imbitasyon sa mga wala pa sa Panginoon.
mas magaan ang kanyang pamatok. At sabi niya, hindi to heavy laden. Hindi to mabigat. Kaya pag itinuturing mo pa rin itong pabigat itong linggo na to, hindi mo pa rin na-appreciate kung anong kaligtasan meron ka. Ang sabi ng mga Christians na malalalim, kahit 1,000 araw na meron ka sa buhay mo, hindi kayang i-compare ang araw na to sa nakaraang buhay mo. Immeasurable, incomparable ang araw na meron ka dahil ito ay ginawa ng Diyos para sa iyo sa iyong kaligtasan. Ang ating response is how rich the treasure we possess. How rich the treasure we possess. Originally, how vast the treasure we possess. Ang sumulat ay sa Watts 17:07. Pero ito ay modern rendition written by Matt Papa and Matt Boswell last 2010. A Christian hymn highlighting the immense spiritual value of the gospel, Jesus Christ, and the salvation, often contrasting the eternal wealth with fleeting earthly riches, based on biblical themes of spiritual inheritance, and it emphasizes focusing on Jesus as the external treasure, the supreme inheritance, His blood as the ransom, the source of grace, and salvation as a priceless gift received by faith rather than material wealth which have temporal value. Yan po yung ating Lord's Day significance, part 1 and 2. Sana maitanim po sa atin ang araw na to. Ngayon po, naituro na yung how we will observe at ano pa yung sinasabing do's and don'ts, restriction and exemption. Nasa yun po yan kung paano po kikilalanin ang araw na to. Tayo manalangin. Dakilang Ama, kami pagpatuloy pa. Salamat sa inyo sa araw na to na dinangin niyo para sa amin. Tunay na ang araw na to ay kapahingahan para sa bawat isa at hindi kabigatan. Dahil ito ang araw na tinakdaan nyo para sa inyong mga pinili, sa mga dinahon nyo sa pananampalataya ng Kristo para sa aming kaligtasan. Tunay nga na lahat ng aming magiging problema sa buhay na to, lahat po ito ay nilagay ni Kristo sa Kanya, sa krus ng Kalbaryo. At sa pamagitan ng Kanyang pagsunod, habang po siya'y nabubuhay hanggang sa Kanyang krus, sa Kalbaryo, napunta rin sa amin ang katuwiran na meron siya. At sa Kanyang muling pagkabuhay, tiniyak niya na sa oras na kami ay mamamatay, kami po ay mabubuhay at kasama ninyo sa inyong paraan. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa araw na to na itinakdahan nyo para sa mga anak nyo. Kaya lubos po kami nagpapasalamat nawa sa mga patuloy namin pag-aaral at karunungan na meron kami mula sa inyo. Manatili kami maging mapagbantay. At tunay nga, sa anumang oras kayo na dumating, kami man iharap sa inyo, maabutan nyo bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming samdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.